So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Webes po ngayon dito sa atin. Yan, bukas Biyernes, pahinga na naman Sabado, Linggo. So pag-usapan natin itong itong bakit tila yata parang takot tayo sa China, naghirahin tayo. Which is totoo naman talaga kasi alam naman natin yung China talagang napakalakas. Ngayon, sino ba ang may kasalanan bakit tayo natatakot ngayon sa China? Sinong sa tingin nyo? Bakit tayo nangingilag ngayon sa China, nagirahin tayo? Ako sa tingin ko may kasalanan dyan yung mga naging presidente natin pagkatapos ni Ferdinand Marcos Sr. hanggang kay Pangulong Duterte. Silang may kasalanan dyan. Kasi para sa akin, nagpabaya sila. Nagpabaya. Hindi nila tinutukan yung Armed Forces of the Philippines natin. Hindi gaya nung panahon ni President Marcos Sr. Nung panahon niya, kahit papaano nakagawa tayo ng bongbong rocket o missile ba yan? Nakagawa tayo niyan. Diba? Isipin nyo. Panahon pa ni President Marcos yun Dati-dati pa yun, 1960s yata yun, 70s, 80s, hindi ako nagkakamali. Nakagawa tayo ng bongbong missile. Tapos yung nuclear plant, di ba? Nagpatayo si Pangulong Bongbong Marcos niyan. Yan na sana yung magbubukas ng pinto para makagawa tayo ng mga nuclear missile natin, mga nuclear weapon. Yung nuclear power plant na yan. Yan na sana yung magbubukas ng pinto para makasimula tayo gumawa ng nuclear missile o weapon. Kaso ano nangyari? Nung napatalsik siya, umupo si Cory, pinasara yung nuclear plan natin. Tapos, wala tayong nabalitaang gumawa tayo ng mga missile natin, mga rocket natin. Wala tayong nabalitaang ganun. Pag-upo ni Fidel Ramos, ganun din. Naturingang sundalo, dapat siya na yung nagtutok sa armed forces natin. Naturingan pa naman siyang general, kaso wala rin. Diba? Mag-upgrade, putyo-putyo lang. Hindi gaya sa ibang bansa. Diba? O pagdating na ERAP, ganun din. Si Gloria, ganun din. Si Pinoy, ganun din. Si dating Pangulong Duterte, ayun, nagpatuta-tuta sa China. Diba? Kaya ngayon, maganda itong ginagawa ni President Bongbong Marcos. Naglalaan talaga ng malaking pondo para sa mga modernization ng gamit ng AFP. Kita niyo yung mga bagong biniling barko, mga bagong biniling jet fighter, mga tangke, mga artillery, mga bagong binili ng mga ganyan. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Pero sana kung pinagpatuloy nila yung ginawa ni President Marcos Sr., hindi sana tayo ganito kadihado ngayon sa China. Isipin nyo kung tinuloy nila yun, ilang missile na kaya nagawa natin. Siguro ngayon, may kahit pa paano, mayroon tayong malalakas na mga nuclear weapon. Kasi nga dahil doon sa nuclear power plant na yun ang magbubukas talaga ng pinto sana. Kaso wala. Kaya eto tayo ngayon. Binubuli-buli tayo ng China. Nakakaawa lang si Pangulong Bongbong Marcos kasi siya yung presidente ngayon. At siya yung talaga yung naiipit na kailangan magdala ng bansa natin sa matiwasay na pamamaraan. Nakakalungkot lang talaga. Di ba? Yung ginawa ni President Marcos Sr., yung bongbong rocket, yung bongbong missile, wala na. Nabaon na sa limot. Hindi na tayo uli nakagawa ng ganun. Patay na lang tayo ngayon, bili ng bili. Dapat talaga, kung gusto natin maging malakas, dito ginagawa lahat yan. Mga baril, di ba? Mga armas dito, lahat hindi tayo bumibili-bili. Kasi kapag bumili tayo, paano kung just in case magkagera, hindi na tayo bentahan? Hindi, wala na pala. Di ba? Tingnan nyo yung North Korea. North Korea, galit tayong lahat dyan. Ayaw natin lahat ng North Korea. Pero tingnan nyo sila. Isa lang yung leader nila. Isa lang yung nangungurakot. Di ba? At nakatutok talaga sila doon sa armed forces nila. Although napakahirap naman ang buhay doon sa kanila. Napakahirap, napakapangit, di ba? Pero tingnan nyo nga, siya lang nangungurakot. Si Kim Jong-un lang ang nangungurakot. O, di ba? Kasi siya lang yung leader Siya lang yung boss Walang iba, walang ibang makaporme. O. Pero hindi ko sinasabi maging ganun tayo kasi pangit nung kanila, pangit. Pero pinapakita ko lang yung leader nila na hindi gaya rito sa atin, di ba?
Dito sa atin, maraming leader, maraming ano eh, ultimong mga nasa ano eh, mga nasa ahensya ng gobyerno eh, no? Gumagalo ng pailalim, kung nangungurakot eh, no? Hindi ko naman nila lahat, pero marami talaga, marami. Yan ang magpapabagsak sa atin. Yan ang magpapahirap sa atin. Yung corruption sa pamahalaan natin. Yan talaga, yan ang dapat matugunan. Sabi dati ni dating Pangulong Duterte, naalala ko, tatanggalin niya yung corruption. Budol pala, budol. Naloko tayo lahat ni Duterte dati, pati yung 6 na taon, 6 na buwan, wala nang droga, budol. Kaya ngayon, wag natin nahayaan na may mangyaring hindi maganda sa panunungkulan ni President Bongbong Marcos. Kasi kapag bumalik na naman yung mga tuta ng China na mamamahala sa atin, wala na naman yan. Lalo tayong malulugmok sa kahirapan. At yung AFP natin hindi na yan uusad kasi babantayan ng China yung mga bibilihin natin. Ganyan lang naman yan eh. So kayo, ano sa tingin nyo? Sino may kasalanan kaya tayo natatakot ngayon sa China? Ako sa tingin ko yung mga presidente na mula kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, yan si Cory, yan, hanggang kay Duterte na. Sila na yung may ano niyan, may pananagutan yan kaya tayo natatakot ngayon sa China. So hanggang dito na lang mga kapalarisa, huwag niyo po kakalimutan. Please subscribe po at saka pa-share itong mga videos natin kasi nagsisimula pa lang tayo dito sa ating YouTube channel. So kita-kita tayo bukas. Salamat.